kapatid, muli andito po ang inyong maliit na lingkod. Kagaya ng aking laging nababanggit sa inyo kapag tayo ay ganito na nagsasalo-salo sa tinapay na ibinaba ng ating Ama mula sa langit. Walang iba kundi ang kanyang mga salita. Ang salita ng ating Panginoong si Isa o Ama na siyang tinapay. Yun yung kanyang katawan na tahanan ng Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo, mga kapatid, ay ang salita ng ating Panginoong si Isa. At ang katawan ay tayo na tinatahanan, tinitirahan o nakikinig ng kanyang mga salita at tumutupad. Tayo ang tahanan ng Espiritu Santo. Kaya tayo ang katawan na tahanan ng kanyang mga salita. Kaya ating pag-ingatan at kailangan na ating tuparin ang anuman na mga ipinabuutos ng ating Panginoong si Isa o Ama. At yan naman, mga kapatid, ay ating nababasa na kanyang sinalita at ipinasulat sa kanyang mga alipin at lingkod ng mga propeta. Ayan. At nasa bandang huli, nung siya sinuro na ng ating Ama dito sa lupa, ng ating Panginoong si Isa, na Jesus ang kanyang pangalan noon, dito ngayon sa huling araw ang kanyang pangalan Isa. Ayan, ang pangalan ng ating Panginoon ngayon dito sa huling araw, mga kapatid, inuulit ko, ang kanyang pangalan ay Isa. At ayan, mga kapatid, bago tayo magsalo-salo na sumubo sa tinapay na ito na binigay sa atin ng ating Ama sa pamamagitan ng Espiritu ng kanyang panganay na anak na si Isa na ating Panginoon ng mga Panginoon at ating Hari ng mga Hari, ay kailangan ay atin munang tanggapin ang kanyang basbas. Kailangan ay ating marinig dahil ito ang ating pumapatnubay sa atin sa ating pakikinig upang tayo ay pasukin o pumasok sa ating puso at isip. At kailangang manatili, mga kapatid, ng mga salitang ito sa pamamagitan ng basbas nating pakinggang mabuti upang manahan sa atin, mga kapatid. Sa inyong lahat ng mga nakikinig na walang sawa at nagsisikap tuparin ang buong kautusan, ang biyaya, awa at kapayapang mula sa ating Ama sa pamamagitan ng Espiritu ng kanyang panganay na anak na si Isa na ating Panginoon ng mga Panginoon at ating Hari ng mga Hari, ay sumainyo nawang lahat. Siya nawa at siya nawa. At yan, mga kapatid, tayo muna ay maghandog ng isang awit ng paghingi ng tawad sa ating Panginoong si Isa o Ama. Handog na natin.
ko na magkasala sa'yo. Patawarin mo ako. Dalangin ko'y iyong sanang tugunin. Kahit ako'y nagkasala sa'yo. Patawarin mo ako. Tugunin mo lamang ang panalangin ko. Ang lahat ng kasalanan ko'y patatawarin mo. Lilimutin mo. Umaamin, nagsisisi ako. Ayaw ko na magkasala sa'yo. Patawarin mo ako. Dalangin ko'y iyong sanang tugunin. Kahit ako'y nagkasala sa'yo. Patawarin mo ako. Ayan mga kapatid, yung awit na handog natin sa ating Ama sa pamamagitan ng Espiritu ng iyong panganay na anak na si Isa na ating Panginoon ng mga Panginoon at ating Hari ng mga hari. Mga kapatid, meron naman tayong dito, karagdagan na dapat nating kainin, karagdagang tinapay. Yan, napakarami ito mga kapatid. Tuwing araw-araw binibigay sa akin ng ating Ama ito at nais ng ating Ama sa pamagitan ng Espiritu ng kanyang panganay na anak na si Isa na ating Panginoon ng mga Panginoon at ating Hari mga hari. Lahat ng binibigay niya sa akin ay ibahagi ko sa inyo na mga nakikinig at tumutupad ng kanyang mga utos. Doon nangyayari, nagaganap ang tunay na kapatiran, mga kapatid. Diba? Inuulit ko, lahat ng ibinibigay sa akin ng ating Ama may bahagi. Paghahati-hatian natin ito mga kapatid, hindi ko ito susuluhin. Paghahati-hatian natin ito tayong lahat ng nakikinig at tumutupad ng kanyang buong kautusan mga kapatid. Alisin na natin yung mga makasarili na pag-iisip, mga pangsariling kapakanan. Isa na dyan yung mga namumuno mga kapatid, ang yayaman ng karamihan namumuno. Palagi kong nababanggit ito. Samantalang yung kanya namang mga taga-sunod, taga-suporta, yung mga naghihirap. Kailangan pag may naniniwala sa'yo, may sumusuporta sa'yo, ay suportahan mo rin. Kung ikaw ay mayaman mga kapatid. Kaya sa sumusuporta sa'yo, dahil umaasa siya na ikaw ay makakatulong din sa kanya. Ang nangyayari nga mga kapatid, yun lang mga supporter ang tumutulong. Yung sinusuportahan, hindi nakakatulong. Meron din namang natutulungan sila pero iilan lang. Ang gusto ng ating Ama lahat magkaisa .
ano yung bigay na biyaya ng ating Ama doon sa namumuno ay ipamahagi doon sa kanyang pinamumunuan. Ganon mga kapatid. Kaya hati-hati ang kailangan. Sabi nga ng ating Ama ay walang magugutom. Diba? Siya na nga. Kaya mga kapatid, sa mga may nakikinig dyan na pinuno sa isang organisasyon o paniniwala o relihiyon, tingnan mo nun mabuti, baka may nagugutom sa inyong mga ano dyan, mga supporter. Tulungan nyo naman, ay nakakahiya kung ikaw ay mayaman na namumuno, nakaangat ka sa buhay ng iyong mga pinamumunuan, ay sila ay dapat sa kahirapan at ibang tao pa yung tumutulong at humihila sa kanila. Diba? Nakakahiya yung ganun. Kailangan magsama-sama yung namumuno at pinamumunuan sa hirap at ginhawa, mga kapatid. Ganon ang gusto ng ating Ama, magsama-sama. Iba yung nangyayari na napapansin natin, mga kapatid. Yung mga namumuno, mga class na mga sasakyan yung kanilang ginagamit kung saan sila pumunta. Samantalang yung pinakamababa na sumusunod sa kanila ay mga naglalakad lang. Yung iba ay may kulong-kulong na rin naman at mga hindi pa nakarehistro. Ayan, yan yung ilan sa mga napapansin natin, mga kapatid. Kaya, na kapatid, may dumadaan, eleksyon kasi ngayon, mga kapatid. Ang ingay, andiyan sa harap. Isturbo sa ano. Hindi, pwede ba kay post ito? Tuloy natin pag ano, para mabawasan yung oras. Ipos mo muna. Upo na. Kaya na po. Ayan mga kapatid, medyo i-post natin sandali dahil ano, may maingay. Mga kandidato, ngayon kasi ay eleksyon mga kapatid at na tayo ay nasa tabi ng daan. Kaya lahat ng dumadaan ng mga kakampanya ay rinig na rinig dito sa atin yung ingay nila. Tatatakpan itong mga salita na ibinigay sa atin ng ating Panginoong si Isa. Kaya ay medyo pinost natin ako. Post. Ano? Tapos na. Tawag. At ito nga, yung sinasabi, binabanggit natin kanina na kailangan na yung magkaisa, magsama-sama sa hirap at ginhawa. Hindi yung mahihirapan yung mga kasama natin, ikaw na namumuno, na nangunguna, kabinhawa ng buhay mo. Nako naman, huwag ganun. Pagkakaisa nga ang kailangan Paano magkakaroon ng pagkakaisa kung mayroong gumagapang sa kahirapan? Hindi mo makakasama yon kung saan ka pupunta dahil inuuna yung yung kahirapan ng pamumuhay mo. Sabi ng ating Ama, kung ikaw ay mayaman, pamahagi mo sa dukha yung kayamanan, saka kasumunod sa Kanya. Kaya kung mayaman ka at sinasabi mong sumusunod ka, nagtuturo ka ng utos ng ating Ama, malabo kang makasunod sa Kanya. Yun ang utos niya, pamahagi mo yung kayamanan at sumunod ka sa akin. Pag hindi mo nagawa yan, hindi ka pwedeng makasunod sa Kanya. Hanggang ngayon, mayaman ka pa rin. Kailangan magsabay-sabay na umangat sa pamumuhay, magturuan kung ano ang dapat gawin. Hindi yung kung ano-ano dyan na mga pangluluko, pangdadaya. Tingnan nyo mga kapatid, ngayon buwan ng Abril, sa 12, araw ng Sabado. Ang dami nang nangyari, ang dami nang nangamatay sa eleksyon na yan. Simula pa lang, ang dami nang bakit yan ay nagagawa, bakit yan ay nangyayari. Mga patayan na yan. Hindi ba tayo nag-iisip o natatakot sa mga nangyayari sa ating buhay? Ngayon, hindi yan mababago mga kapatid kung hindi natin susundin
ang utos ng ating Panginoong si Isa. Kung hindi natin siya susundan sa kanyang mga ginawa, sundan natin siya. At yun yung paraan para tayo ay mabago yung takbo ng ating pamumuhay. At tayo ang gagawin din naman niya na pinaka pangunahing bunga sa kanya, sa mga sumusunod sa kanya, mga kapatid. Basahin natin yung yan sa Matthew 19:28 hanggang 29. At iabot na natin sa 30, mga kapatid. Matthew 19:28, 29 hanggang 30. Yan, kailangan meron kayong mga kapatid na nakikinig. Kailangan meron kayong ballpen at papel na listahan. Dahil pag walang ganun kasi, wala tayong patunay, walang patotoo, walang ebidensya. Napakahalaga yung ebidensya yung patotoo kung saan ang gagaling yung mga salita, kung yun ba ay utos. Dahil pag tinathalang natin, sigaw tayo ng sigaw dyan ng pananampalataya, pagpuri, pag-awit, kung ano-ano pa ang mga binabanggit, tapos hindi naman nakasulat, hindi nakatala, walang patutoo, walang patunay, walang saksi sa mga sinasabi. Yung mga bagay na yun, mga kapatid, sinasabi ko sa inyo, walang kabuluhan yung mga yun. Ito, basahin natin yung sa Matthew. Ito ang kailangan nating gawin para mabago tayo makarating doon sa pagbabagong lahi na sinasabi ng ating Panginoong Isa. Yung pagsunod sa Kanya ang tunay na pagbabago. Basahin natin Matthew 19:28, 29 hanggang 30. Dito sa 30 ay yung kwento ipapaliwanag dito kung ano nga ba, sino nga ba ito. At sinabi ni Isa, Jesus ang nakasulat dito, mga kapatid. Dahil bago nga, may bago siyang pangalan na talagang Isa, nandun nakasulat sa Zacarias 14:9. Ang pangalan ng ating Panginoon pag siya naghari ay Isa. Dahil siya nga ay hari namin, siya yung aming pastor dito, siya nagtuturo sa akin kung anong dapat sabihin, dapat salitain, dapat gawin, dapat kainin. Kaya siya yung pastor namin dito, hindi akong pastor dito, mga kapatid. Inuulit ko sa inyo, hindi ako ang founder dito, hindi ako ang pastor dito. Ang founder at nagtayo dito ay ang ating Panginoong si Isa. Siya ang founder dito, siya ang pastor dito, mga kapatid. Sumusunod lang ako sa sinasabi niya. Yan, ulitin natin, andun sa Matthew 19:28 hanggang 30, mga kapatid. At sinabi ni Isa sa kanila, katotohanang sinasabi ko sa inyo na kayong nagsisunod sa akin sa pagbabagong lahi. Pagka-uupo na ang anak ng tao sa luklukan ng kanyang kaluwalhatian, kayo na may magsisiupo sa 12 luklukan upang magsihukom sa 12 angkan ng Israel. Ganun, na isang babanggit dito, yung mga nagsisisunod sa akin, ika na sa pagbabagong lahi. Pag-uupo ng anak ng tao sa luklukan ng kanyang kaluwalhatian, tayo na may magsisiupo sa 12 luklukan. Alam niyo mga kapatid, yung 12 luklukan, yun yung 12 buwan sa loob ng isang taon at mayroon doong unang Sabat. Yun yung inuupuan namin dito, mga kapatid. Yun yung luklukan dito, 12 luklukan. Sa 29, at ang bawat mag-iwan ng mga bahay o mga kapatid na lalaki o mga kapatid na babae o ama o ina o mga anak o mga lupa dahil sa aking pangalan ay tatanggap ng tig-100. Line, line ba yun? Ang tawag sa English, line. Linya o way.
tatanggap ng tig-100 at magsisipagmana ng walang hanggang buhay. Yung 100 na sinasabi dito, doon tayo dadaan, maniniwala, sasamba sa pangalang isa. Yun yung 100. Yun ang ating dadaanan. At kasalukuyan nga naming dinadaanan ngayon mga kapatid. Yun yung tinanggap namin mula sa ating Panginoon na si isa na 100. Tandawaan nyo mga kapatid. Siya nawa. Tatanggap tayo ng 100. Kaya nga sabi niya dahil sa aking pangalan, kailangan na ang bawat mag-iwan ng mga bahay, ito sa 29, at mga kapatid na lalaki, o mga kapatid na babae, o ama, o ina, o mga anak, o mga lupa, dahil sa aking pangalan, ay tatanggap ng tig-100. Yun. Yung pangalan niya ang ating dinadaanan ngayon. Doon tayo nakatayo, lumalakad doon sa kanyang pangalan. Dahil yan yung ating itinataas ngayon yung kanyang bagong pangalan. Diba mga kapatid, napakagandang panito. Itong ating unawain. Napakagandang aral ito mga kapatid. Magmamana pa ng walang hanggang buhay. Magsisipagmana ng walang hanggang buhay. Yun mga kapatid. Pag tinanggap natin yung pangalang isa, ay doon tayo dumadaan dahil tinanggap natin Tinanggap natin yung kanyang pangalan na bago. Doon na tayo dumadaan. Yun ang ginagamit sa pananalangin ngayon, ang bagong pangalan na nandun din sa bagong awit. Yung awit at panalangin mga kapatid, walang pinagkaiba. At sabi nga niya, walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa tao na sukat ikaligtas. Walang iba. Ibig sabihin, nag-iisa. Sa maikling salita, pag nag-iisa, isa talaga ang kanyang pangalan dahil nag-iisa. Sulit mga kapatid. Sana naunawaan niyo yan. At ito nga, dito sa huling araw, andun nga sa 30, ito yung mangyayari nga sa huling araw, kaya pinagdidiinan natin ngayon na ito na yung huling araw. Sabi nga dito, sa 30, datapat maraming mga una na mga huhuli at mga huli na mga uuna. Yung huli, siya yung una na ipinaunawaan ng ating Ama kung ano yung mga dapat gawin, dapat sabihin, dapat salitain, dapat idalangin at iaral mga kapatid. Ngayon, sa parte ng pagbabagong lahi, ito yung isa. Ito yung isa na naman na dapat natin malaman. Palagi nating naririnig at ang iba ay hindi makapiyok pag sinasabi ito Yung ibang nakakarinig ng ganito at lalo at sila ay maraming inaagrabyado. Hindi sila nakakapiyak dito sa salitang ito yung sinasabi nila na kahit kami dukha, kahit ganito ang aming itsura, ika nila. Yan ang isang armas ng kuwan ngayon na palagi natin naririnig. At ang ibang mayayaman at may pinag-aralan, ginagamit na rin itong kuwan ito. Hindi lang yung dukha o mga nahihirapan sa buhay na alam nila. Ito ginagamit din nila mga kapatid, yung salitang kahit kami ganito, kahit kami ay pobre, ganito ang itsura namin, wala kaming tinatapakang tao. Diba? Ano masasabi nyo doon mga kapatid? Diba? Walang nakakakuan doon nakakakontra. Ngayon, pakinggan nyo mga kapatid, kukontrahin natin. Mag-isip kayo mabuti kung paanong paraan. Bigyan ko kayo ng 5 segundo. Ay, click, 5 segundo lang. Ayan. Paano natin kukontrahin yon mga kapatid? Yung salitang yon ay susuriin mo yung taong nagsasalitang ganun. Tingnan mo yung record sa barangay. Hindi naman siya nagnakaw. Hindi naman siang daya.
Kaya wala naman siyang binugbog, di naman siya mahilig sa gulo. Kaya nga lang, pobre siya tapos hindi maganda sa paningin. Hindi kagandahan sa paningin, hindi naman kapangitan. Ibig sabihin, parang hindi mo may pagmamalaki. Ha? Yung katayuan niya sa buhay at itsura. Diba? Pag nakarinig ka nagsalita ng gano'n, na wala siyang inakapakang tao. Pero ikaw naman, titingnan mo yung mga record nung nagsasalita ng gano'n eh. Kaya wala kang makita na talagang wala siyang natapakang tao. Pero ayon sa utos ng ating Ama, mga kapatid, kailangan may tatapakan tayong tao. Ito sabi ko nga, ito isang rekado ng pagbabagong lahi, mga kapatid. Ito may mensahe ito na binigay niya sa atin. Kailangan tayo ay mayroong tatapakan. Ayon sa kautosan nating Panginoong si Isa o Ama. Tingnan nyo doon sa Exodo 20. Marami kang matatapakan doon. Tingnan natin. Punta tayo, Exodo 20, 1 hanggang 17. Pakaba tayo ng siguro. Ito ay pinagsisikapan natin na maunawaan ng lahat ng mga nakikinig ang mga mensahe na binibigay sa atin ng ating Ama sa pamamagitan ng Espiritu ng kanyang panganay na anak na si Isa na ating Panginoon ng mga Panginoon. Tingnan nyo. Marami kang matatapakan pag sinunod mo yung 10 utos. Tama ba? Mali. Alam nyo na yung ibig ko nga sabihin. Exodo 20, 1 hanggang 17. Yung ilan dito, babanggitin natin dahil wag natin babasahin lahat dahil habang oras ang kailangan natin dito. Ayan mga kapatid. Kung andito yung utos. Ang utos sa atin. Basahin natin sa 1 hanggang 3. Sinalita ng Diyos ang lahat ng salitang ito na sinabi, Ako ang Panginoon mong Diyos na naglabas sa iyo sa lupain ng Ehipto, sa bahay ng pagkaalipin. Huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Pag sinabi mo yun, sa mga sumasamba sa rebulto. At isa pang utos, sunugin yung mga rebulto. Utos yun, mga kapatid. Ang mga ginawa ng kamay ay dapat sunugin. Kung kayo ay matagal nang nakikinig dito sa palatuntunan ito ng ating Ama, alam ko na nalalaman ninyo kung saan talata yun nakalagay. Na ang rebulto gawa ng kamay ay dapat sunugin. Ilang libo, baka milyon pa yung natapakan natin dyan. Diba? Kadami na rin, reklamo nagsunog tayo ng rebulto Dahil utos ng ating Ama yan Pag sumunod ka sa utos ng ating Ama, milyon, bilyong tao ang matatapakan mo. Ngayon, pag sinasabi mo na ikaw ay walang natatapakan, sinisigurado ko sa iyo, hindi ka sumusunod sa utos ng Ama. Nalawahan nyo, sinasabi ko. Marami siyang utos na binabangga yung mga sumusuway dun sa utos na yun. Mga kapatid. Kaya ikaw na nagsasalita na wala kang natatapakang tao, sinasabi ko sa iyo, hindi ka sumusunod sa utos ng Allah. Malinaw yan. Huwag kang gagawa ng larawan. Huwag mong yuyukuran yung mga rebulto na yan. Huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon mong Diyos sa walang kabuluhan. Ay ginagawang expression ito Punahin mo yung tao na nadulas, binanggit yung pangalan ng ating Panginoon sa isa. Nadulas lang O kaya ay natuwa, nagalit. Abay, nagmumura kasama yung pangalan ng Diyos na kanilang sinasamba. Dahil sinasamba natin dito yung tunay na Diyos nasa langit Yung iba, Diyos-Diyosan kasi ang sinasamba
O, doon sa mga salita ko yun, marami akong natatapakan ngayon. Yung mga sumasamba sa rebulto. Diba? Kaya inuulit ko, uulit-ulitin ko ito mga kapatid. Pag sinasabi mong wala kang natatapakan, 100%, hindi ka sumusunod sa kautusan. Ulit-ulitin natin yan hanggat hindi nababago ang sanglibutan, uulit-ulitin ko ito mga kapatid. Siya nawa. Dahil kailangan tayo sumunod sa pagbabagong lahi. Sumunod tayo sa ating Panginoon. Dahil yun yung nabanggit natin kanina na sinasabi. Katotohanan sinasabi ko sa inyo. Ano sa Mateo 19:28. Katotohanan sinasabi ko sa inyo na kayong nagsisunod sa akin sa pagbabagong lahi. Ayan. Dahil kaya sinabi niya nagsisunod, yung kasing mga nangyayari at mangyayari pa lang, ay tapos na yan. Tapos na yan sa kanyang paningin. Kaya sinabi niya rito, nagsisunod. Dahil marami talaga ang susunod. At kami nga ang pangunahing bunga sa pagsunod sa pagbabagong lahi na pinag-uutos ng ating Ama sa pamamagitan ng Espiritu ng kanyang panganay na anak na si isa nating Panginoon ng mga Panginoon at ating Hari ng mga hari, mga kapatid. Ito napakarami. Magbabanggitin mga pangalan ng Panginoon. Yung isa, sa 8, alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin. Pag palagi mong inaalala yun at ipinangaral mo sa ibang tao, ba't di ka nangingili ng araw ng Sabat ay utos ng Ama? Diba? Sabi nila ay respeto daw yung pananampalataya at paniniwala ng isang tao. Paano mo i-respeto yung gawaing hindi ipinag-uutos ng Ama? Iisa lang ang dapat nating irespeto yung utos ng ating Ama at yung sumusunod sa utos ng Ama. Yun yung mga dapat lang irespeto, kapatid. Siya nawa. Paano kang i-respeto ng mga sumusunod sa utos ng Ama kung ikaw ay hindi sumusunod sa utos ng Ama? Paano kanila i-respeto? Ito binigay sa atin ng ating Ama, nakaligtasan. Sa lahat ng mga natatapakan dito, umiwas kayo. At ang pag-iwas dito, yung pagsunod sa utos. Siya nawa. Dahil pag hindi ka sumusunod sa utos, sigurado masasagasaan ka dito. Pag sumunod ka, ay hindi ka na masasagasaan. Ay buti ito, salita pa lang. Ay darating yung oras, mga kapatid. Nawala ng salita, igawa na eh. Ngayon ay salita pa lang na may parusa. Ang kasunod nito ay parusa. Warning ito mga kapatid. Warning sa lahat ng tao. Dahil ang kasunod ng pagsuway sa warning ay parusa sa mga susuway, mga kapatid. Yan ulit ko, magbago. Ha? Yun, yung isa, alalahanin ng araw ng Sabat. But, ang tunay na pag-alala kasi mga kapatid, ay yung pagtupad ng utos ko ano yung gawain doon sa Sabat. Ano yung gawain sa Sabat? Nandito yung mga gawain sa Sabat, mga kapatid. Malalaman mo. At yung mga nakakaalam kung ano yung mga gawain sa Sabat at hindi tinutupad, ay sigurado nakatapakan ka ngayon. Ngayon, mga kapatid, meron yung mga kasapi dito na hindi nakakasamba sa araw ng Sabat. Pero sinasabi ko sa inyo na mga hindi nakakasamba, nakaka-attend, pero nakikinig sa aktual, lalo yung mga nakakunik sa video, yung kasakop yun, mga kapatid. Pero yung hindi nakakapakinig sa eksaktong oras at araw ng pagsamba, sinasabi ko sa inyo, paalala lang,
ano man ang inyong ginagawa, isipin ninyo na yung ginagawa nyo o kikitain ninyo, yung pinagpapaguran ninyo ay ukol sa pangkalahatan ng mga sumusunod. Huwag niyong isipin na pang sarili niyo. Dahil pagpapalain kayo ng ating Ama, kung kayo man na hindi nakaka-attend sa oras at araw ng pagsamba sa ating Ama, yung pinag-uukulan ninyo ng pansin, pagsikapan ninyo na 10% iuukol ninyo sa ating Ama. Yan ang patakaran ng ating Panginoong si Isaw. Saan man kayo naroon. Ilista nyo yung inyong ginagawa na hindi kayo nakakatin, yung 10%. Ilista ninyo at dalahin nyo rito para pagpalain kayo saan man kayo naroon. Nawa. Huwag nyo isipin na sarili nyo lang yan. Basta maglista kayo kung ano yung araw at Sabado dahil nakalista dito. Nakaperma kung sino yung naka-attend. Yung mga nakikinig, swerte mo naka-attend ka na. Yung actual na nakikinig sa programang ito ng ating Ama. Kita nyo, napakarami. Andun pa, yung mga paglabag. At yung mga paglabag ngayon at ipinaliwanag natin sa kanila, hindi nila ginagawa, ayun ay, di ba ganun yung uri ng pakiramdam nung sabing naapakan? Naapakan kasi nasasaktan eh. Di ba ganun yung naapakan, nasasaktan? Siya nawa. Kapag sinabing tamad ka, aray, ay pahiga-higa ka lang dyan, karaming gawain na nagkalat sa ibabaw ng lupa eh. Pwede ka na magbinta dyan ng tuwing hapon. Di ba? Kung natatakot ka, humingi ka ng permit dyan sa sa munisipyo, na ako po magbibinta ng balot at pandesal sa madaling araw. O kumuha ka ng permit, siguro naman bibigyan ka dyan para ikaw ay, para sa iyo walang magsita. Di ba? Siya nawa. Wala kang dapat katakutan. Kahit pa paano, mayroon kang bibigay sa iyong pamilya sa pangailangan sa araw-araw o ikaw man ay sa iyong sarili, gagamit mo sa iyong sarili. Kaya iwasan natin yung mga bagay na ikapupuna sa atin. Pag hindi na ayon sa mabuti ang ating ginagawa, ay sigurado pupunahin ka ng mabuti. Kung masama ang iyong ginagawa, hindi na ayon sa mga bagay na ika-uunlad o ikapupuri ng pamilya o ng kinaaaniban mo na samahan. Ay talagang may papansin sa iyo, kapatid. Alisin na natin yung salitang wala kang tinatapakan dahil kami dito, marami kami natatapakan dito mga kapatid. At lahat ng nagagalit dito na natatapakan, napapahiya mga kapatid. Siya nawa. Pero kapag ikaw ay natatapakan dito at ikaw ay nagpakumbaba lamang, imbis na ikaw ay magtampo at kung saan-saan tumakbo yung isip mo, imbis na gano'n ang gawin mo, lalo kang kumapit, huwag kang umalis. Siya nawa. Lalo mong higpitan yung kapit mo dahil yung mga bagay na itinuturo sa iyo ay puro bago. Siya nawa. Ayaw mo ng bago. Kaya ka nag-aal sa baluta o ano yung iniisip mo. Saan ka man pumaroon, pag hindi ka sumunod sa utos ng ating Ama, yung kanyang parusa palaging nakasunod sa iyo. Sinusundan ka ng parusa. Ano man ang iyong ginagawa, kung mabuti ang iyong ginagawa, dahil isa lang yung mabuti, yung utos ng ating Ama eh. Kung yun ang sinusunod mo, palagi rin mabuti ang susunod sa iyo at mabuti rin ang hihila sa iyo. Pero kung pawang pagkontra sa mga sinugo ng Ama, dahil 7 yung sinugo ng Ama eh, dito sa huling araw, 7 mata nga ito eh, mga kapatid. Siya nawa. At ako yung nasa gitna.
Pag kinontra mo yun, kawawa ka lang sa takbo ng pamumuhay mo. Dahil ngayon, hindi na ngayon panahon ng tao, mga kapatid. Panahon ngayon ng ating Ama sa pamamagitan ng Espiritu ng kanyang panganay na anak na si Isa natin, Panginoon ng mga Panginoon at ating Hari ng mga Hari. Panahon na niya ngayon. Kaya tingnan niyo yung mga nangyayari sa sanglibutan. Grabe na. Kung tayo ay mayroong interes na mapabuti ang ating bayan, tututukan natin yung mga nangyayari sa ating kapaligiran, mga kapatid. Yung mga bagay ng ating Ama, mga bagay na gusto ng ating Ama na gawin natin, yun yung sumisira ngayon sa mga plano ng mga masasama. Yun yung sumisira sa mga gawaing hindi tama. Yung mga kagustuhan ng ating Ama ngayon ang sumisira sa masasama. Dahil nakasulat, malilipol ang masasama sa lupa. Malilipol ang mga makasalanan at mawawala ang masasama. Sinawa. Ang masama, mga kapatid, ay yung hindi pagtupad sa utos. Wala nang ibang kasamaan sa lupa. Walang iba kundi yung pagsuway sa utos. Yan ang kasamaan, mga kapatid. Yan ang kasamaan na minana na paulit-ulit sa mga salit-salin ng lahi nung una pa man, mga kapatid. Walang nananatili nung una pa man kundi ang ating Panginoong si Isa, o Ama. Yun yung itinakda ng ating Ama kasi na mangyayari. Doon sa mga salitang yun, mga kapatid, kailangan ay mag-isip-isip tayong mabuti. Yung ating mga binabanggit na yan, sabi walang natatapakan, alam nyo, sinasabi kong palagi akong bantay. Ginawa akong bantay ng ating Ama. Kaya lahat ng mga naririnig ko, sabi ng ating Ama, tutukan mo yan, ganito ang sabihin mo. Taga-ayos nga ako ng mga sira eh. Inaayos ko yung mga sinira ng ating mga ninuno na mga utos ng ating Ama. Kinukumpuni ko yan. Yung Sabado, ang itinira ng ating Panginoong si Isa ay isang Sabat na lang eh. May natitira pang isang Sabat ng pamamahay na patungkol sa Panginoon. Sinawa. Yun yung unang Sabat. Kahit gano'n ang sinabi ng ating Panginoon, ay ginagawa pa rin natin apat ang Sabado. Dahil apat talaga yung talagang nakakapit na Sabado sa loob ng isang buwan eh. Pansinin niyo, mga kapatid, tingnan niyo sa kalendaryo kung ilan ang Sabado sa loob ng isang buwan. Yung hindi maaalis, talagang nakakapit, ay apat. Pero yung nakasulat, may isang pamamahingang Sabat pa ukol sa Panginoon. May natitira pang isa na pamamahinga. Ating hanapin nga yun, isang Sabat. Ang alam ko din sa Hebreo eh. Isang pamamahingang Sabat. Isang.
Pero mahanap natin to para ano nga lumabas yung ano yung ebidensya o patotoo na iisa na lang yung Sabat. 4:9. Hebreo 4:9. Kita niyo mga kapatid. Ito ay ano, papaunawa lang natin sa inyo. Papaliwanag lang natin sandali. Bago natin ituloy yung patungkol dun sa walang natatapakan. Hebreo 4:9. Basahin natin hanggang 8, 9 hanggang sa 11. Kita niyo mga kapatid, ha? Naisingit lang ito, hindi naka-schedule, pero isingit mo, ika na ating Panginoon si Isa. May isang Sabat, kasi sinabi ko nga ako'y taga-ayos ng sira. Yung mga sinira ng ating mga ninuno, inaayos natin yan. Pinatitibay. Basahin natin Hebreo 4:8 hanggang 11. 9 hanggang 11. May natitira pa ngang isang pamamahingang, pamamahingang Sabat ukol sa bayan ng Diyos. May natitira pang isang pamamahingang Sabat. Yun yung ating ipinangingilin. Nag-aayuno tayo dito sa unang Sabat na ito. Kagaya nung unang Sabat, nung 5. Yun, nangilin na naman tayo dyan. At wala tayong mensahe doon. Walang nangyaring mensahe doon. Meron ba? May mensahe ba doon? Parang po. Ganun kasi ako kapatid na pag yung mga sinasalita ko ngayon, pagkatapos halos nakakalimutan ko kung ano yung mga naiminsahe. Kaya may listahan. Dahil yung sinalita ko, hindi ko pininano, mga kapatid. Yun ay inuutos lang sa akin ng Espiritu Santo kung paano ko sasabihin. Linilista ko lang kung ano yung mga sasabihin. At hindi nakaplano sa akin dahil siya ang nagdadrive, nagmamaneho ng aking puso, isip at ang bibig ko, yung dila ko mga kapatid sa ganitong araw at oras. Kahit sa mga ibang araw, mga ordinaryong araw mga kapatid, kapag mayroong nangangailangan ng mga salita ng ating Panginoon si Isa, yun ay binibigay niya sa akin at ipinapasa ko dun sa nangangailangan mga kapatid. Ito nga, may natitira pa ng isang pamamahingang Sabat ukol sa bayan ng Diyos. Ito. Sapagkat ang pumasok sa kapahingahan, sa kanyang kapahingahan ay nagpahinga naman sa kanyang mga gawa, gaya ng Diyos sa kanyang mga gawa. Magsipagsikap nga tayo ng pagpasok sa kapahingahang yaon upang huwag marapa ang sinuman ayon sa gayong halimbawa ng pagsuway. Tisod ka, nadapa ka kapag hindi ka pumasok sa ganung uri ng kapahingahan, yung nag-iisang araw ng Sabat na yun mga kapatid. Pag hindi mo pa naniwalaan yung tisod, na tisod ka, hindi ka naniwala, hindi ka pumunta, hindi ka umattend, ayun, tisod ka doon. Nadapa ka. Hindi mo kasi pinaniwalaan yun, nadapa ka doon. Ngayon, kaya sinabi ko ay ako'y taga-ayos ng sira. Dahil yun ang dapat mangyari dahil sinasabi nga niya ang sumusunod sa akin ang lahat ng aking ginawa ay gagawin din niya at higit pa roon ang kanyang gagawin. Dahil sinabi nga niya ay isang Sabado na nga lang Isang Sabat na lang na pamamahinga sa loob ng isang buwan yun. At tingnan natin higit. Hanapin natin yung higit pa. Kasi ako
mga kapatid. Next time. Kumakain na, kumakain. Higit pa kasi dun sa sa ginawa ng ating Panginoon, yung gagawin nitong huling sugo dahil inaalalayan siya nung nagsugo. Kaya inaayos natin yung 4 na Sabado, halos itinutumbas natin dun sa nag-iisa na lang na iniwan na pamahinang Sabat. Dahil sinira yung 4 na yan ay sinira eh. Kaya may hindi naman lubos na ipinahintulot ng Ama nasirain lahat ng tao. Meron siyang iniwan talagang pinakabanal na Sabat, yung unang Sabat. Kaya una dahil yan ay number 1. Kaya number 1, unang Sabat. Unang Sabado sa buwan ng sa mga sumusunod na buwan. Sa bawat buwan. Ayun. Nawa. Yung unang Sabado, napakahalaga yun mga kapatid. Kaya kailangan ito ay ating palaging gagamitin. Ito yung marami tayong natatapakan dito dahil pag sinabi natin, pinanti natin yung ibang mga tao na narinig nila itong salitang ito na alalahanin mo ang Sabat. Utos ngayon. At hindi mo naman inalala yung parang kasi ng pag-alala, yung ikaw ay makikinig doon, na-attend ka dahil may gawain doon sa araw na yun. Igalang mo naman, igalang mo yung karapatan. Ang tao talaga malaya, may kanya-kanyang karapatan. Pwede kang gumawa ng mabuti at pwede kang gumawa ng masama. Yun yung karapatan na sabi nila ay dapat igalang. Ay, ginagalang lang naman natin ay yung tama, yung mabuti, doon lang tayo gumagalang. Pag masama, hindi natin ginagalang yan. Masama na nga, igagalang mo. Yung tama, mabuti, at yung karapat-dapat, makapagpapatibay, yun ang ating dapat igalang mga kapatid. Yung mga hindi na ayon sa utos ng ating Ama, tapakan na natin yun mga kapatid. Tapak-tapakan natin yan dahil andun mababasa natin dun sa Malakyas. Napakahaba kasi nito. Kung ating babasahin lahat. Bilang panghuli na lang mga kapatid, ito yung isang patunay na kailangan ay tapakan natin ng mga tao na hindi sumusunod sa utos ng ating Ama. Ito yung ating babasahin, Malakyas 4:1 hanggang 4. Tingnan natin. Sunod-sunod ito mga kapatid. At doon sa Juan 6:27, Corinto 15:21 hanggang 26. Malakyas. Hanapin natin si Malakyas mga kapatid. Sakarias. Malakyas 4:1 hanggang 4. 4:1, 2, 3. Tingnan nyo mga kapatid, pakinggan nyo mabuti. Ay na, sa Ilocano ay na. Diba? Napapangiti lang tayo dahil yun nga yung mga lumang paniniwala natin noon hanggang ngayon ginagamit pa eh. Ma-phase out na yan ngayon eh. Kumbaga dun sa ay wala ka nang mabibiling brand yung pyesa niyan. Phase out na. Wala nang gumagawa. Puro luma na. At lahat nga naluluma ay nasisira. Ito yung bago. Andun, basahin natin Malakyas 4. Tingnan nyo yung Tingnan ninyo yung pamagat. Anong pamagat niya?
Panghuling payo. O, kita niyo mga kapatid, napakalinaw. O, panghuling payo. Diba? Napakalaki ng ano. Kung sa Biblia nyo sa babasahin, ito mga kapatid, o, andyan, Malakias, 4:1. Panghuling payo. No? Kita nyo. Kung wala kayong Biblia, kaya pinakita ko. Sa cellphone kasi walang ganyan eh. Wala kang makikita mga pamagat. Basahin na natin. Sapagkat narito, ang araw ay dumarating na nagniningas na parang horno at ang lahat na palalo at ang lahat na nagsisigawa ng kasamaan ay magiging parang dayami at ang araw na dumarating ay susunog sa kanila. Sabi ng Panginoon ng mga hukbo, na anupat hindi mag-iiwan sa kanila ng kahit ugat ni sangaman. Ayun, mga masasama masusunog. Walang maiiwan na ugat o sanga. Ibig sabihin, lahat ng iyong apo, anak, apo, lahat ng mga kalahi mo sunog. Kung ikaw ay masama, at gumagawa ng kasamaan, di ba? Ugat ni sanga ay walang maiiwan. Ngunit sa inyo, tuloy natin 2, 3 hanggang 4 ito ay. Ngunit sa inyo na nakatatakot sa aking pangalan, ay sisikat ang araw ng katuwiran na may kagalingan sa kanyang mga pakpak at kayo'y magsisilabas at magsisiluksong parang guya mula sa silungan at inyong yayapakan ang masasama sapagkat sila'y magiging abo sa ilalim ng mga talampakan ng inyong mga paa sa kaarawan na aking gawin, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Number 4, mga kapatid, alalahanin ninyo ang kautusan ni Moises na aking lingkod, na aking iniutos sa kanya sa Horeb para sa buong Israel sa makatuwid bagay ang mga palatuntunan at mga kahatulan. Kita nyo, palatuntunan niya, araw ng Sabat, palatuntunan niya yun, mga kapatid. Kailangan lumapit ka. Sabi nga nila ay wala akong pamasahe. May ganong, hindi ako makarating. So, sayang yung paa natin. Diba? Yung paa natin ibinigay ng Ama sa atin para gamitin natin sa paglilingkod sa Kanya. Shalawa. Anuhin mo yung paa mo kung hindi mo naman ginagamit sa paglilingkod sa ating Ama. Dahil mabuti pang kunin ng Ama yung paa mo. Diba? Ipaputol na yan ay hindi naman ginagamit sa paglilingkod sa Ama. Kahit yung kamay natin, mga kapatid, ibinigay sa atin ito ng ating Ama para gamitin sa paglilingkod sa Kanya. Kahit yung mata natin, binigay ng ating Ama ito para gamitin sa paglilingkod sa Kanya, sa pagbabasa ng Kanyang mga isinulat. Huwag kong ikatuwiran, wala. Hindi mababaw na katuwiran kung ikaw ay walang pamasahe, kung ano-ano ang itsura ng iyong katayuan sa buhay. Huwag mo sabihin may sakit ka. Dahil sinasabi ko, yung lubos ang pananampalataya na pumapasok dito, ano man ang karamdaman mo, sinasabi ko sa iyo, 100% gagaling ka. Shalawa. Kung lubos kang naniniwala, sumasampalataya sa kanyang mga utos, lalong-lalo na sa kanyang bagong pangalan. Shalawa. Kaya huwag nating isipin na wala tayong natatapakang tao. Kaya sinasabi ko dito, pag tinatawag ka dito ng ating Ama, makakarinig ka dito ng mga pangaral, mga pagpuna. Dahil ang isang bagay, hindi mo mababago kung hindi mo tatapyasan. Hindi mo mababago ang itsura ng isang bagay kung hindi mo talaga yan babawasan.
Hindi mo aalisin yung masama. Tapyasan, alisin, tabtabin sa Tagalog. Tabtabin yung mga lumot-lumot na kumapit sa ating isip at puso. Diba? Tanggalin yan. Dahil tayo hindi naman tayo nilikha ng ating Ama na talagang masama eh. Sa kaibuturan ng puso natin, tayo ay mabuti. Shalawa. May ginintuan tayong kalooban, mga kapatid. At yan lang ay nabalot ng mga kinagis na nating mga gawa na minana natin sa ating mga ninuno. At yan, yung bumalot na yan sa ating puso at isipan, ang pinapatanggal ng ating Panginoong si Isa o Ama ngayon dito sa huling araw, mga kapatid. Shalawa. Kaya pakiramdam natin, tayo ay parang pinarurusahan, parang tayo ay inaapi dahil napupuna ang lahat nating mga ginagawa na hindi naman ayon sa pinag-uutos ng ating Ama. Kaya kung hindi ayon sa utos ng ating Ama, pupunahin yan, ibig gawin ng mga lingkod ng ating Ama, alisin yung mga bagay na nasa katawan ng tao na hindi naman ipinag-uutos ng ating Ama. Alisin natin yan para tayo ay mabago. Dahil sinabi nga natin sa atin ng Espiritu Santo na tayo ay hindi talaga nilikha na lubos na masama. Tayo may gininto ang puso. Ha? Nabalot lang tayo ng kinagisnan natin mga kaugalian. At sabi niya sa atin, tayo ay kanyang dadalisayin na parang ginto. Lulutuin niya tayo sa kanyang mga pagsubok sa araw-araw para mabaklas yung nakabalot sa atin na nagpapadilim ng kakinangan ng ating puso. Mababaklas yun sa pamamagitan ng pagsusunod natin sa utos ng ating Ama. Lalabas yung pagiging ginintoan nating puso at isip na talagang nasa kaibuturan ng ating puso na yun ay binigay sa atin ng ating Ama. Yun ang gusto ng ating Ama na lumabas sa atin. Shalawa. Mapalabas yun, palabasin natin yan sa pamamagitan ng pagsunod sa utos. Kung hindi ka susunod sa utos ng ating Ama, malabong lumabas yung gininto ang puso na nasa kaibuturan ng iyong pagkatao, mga kapatid. Malabong lumabas yan. Inuulit ko, mga kapatid, hindi tayo nilikha ng Ama na lubos na masama. Nasa gitna ng ating pagkatao ang pagiging mabuting tao, yung gininto ang puso nasa gitna natin. Shalawa. Napalibutan lang ng mga paniniwala na hindi naman ipinag-uutos ng ating. Kaya kung sino man ay nasasaktan sa mga aral na nandito, naririnig dito, sabi ko sa inyo, kagaya nung paggagamot sa sugat ko. Pag may sugat ka, pag linalapatan ng gamot yung sugat mo, masasaktan ka talaga. Pero tiisin mo lang. Gagaling ka, magiging magaling ka. Tiisin mo. Dahil pag tinanggap mo na ang lahat ng bagay na nararanasan natin sa araw-araw ay mula sa ating Ama, hindi ka na masasaktan. Dahil anumang ibinibigay ng ating Ama sa atin, kailangan natin yung tanggapin. Shalawa. At sa paraang ganun, yung pagtanggap natin ng buong puso sa mga binibigay niya sa atin sa araw-araw, mawawalan na tayo ng sakit. Hindi na tayo masasaktan at wala ng karamdaman na ibibigay sa atin. Kaya mali yung yung paniniwala ng iba na ito ay alam sa akin ng ating Ama na pansinin mo yung mga ganyang pananalita. Nagsasabi daw na wala silang natatapakang tao. Inulit ko na naman, pag wala kang natatapakang tao sa pagkakaalam mo, 100%, hindi ka sumusunod sa utos ng Ama. Hindi ka sumusunod sa utos ng Ama. Inuulit ko na naman, pag wala kang natatapakang tao.
Dahil ito nga, yung ating nabanggit kanina, na ando sa 3, Malakias 4:3, at inyong yayapakan ng masasama. Yung bang yapak at tapak, magkaiba ba yun mga kapatid? Di ba parehas yung yapak, Siya nawa. yayapakan at matatapakan? At inyong yayapakan ang masasama. Di ba? Sapagkat sila lang magiging abo sa ilalim ng mga talampakan ng inyong mga paa. Di ba? At ang kasamaan, mga kapatid, ang gawain ng masama ay yung hindi pagsunod sa utos ng ating Ama. Siya nawa. Ganun yung masasama. At ang utos ng Ama, dito nyo lang maririnig, mga kapatid. Yung tuna, yung original, yung genuine. Genuine ika nila. Na utos ng ating Ama, dito nyo lang maririnig yan, mga kapatid. Dito wala tayong inaaway na mabuti. Ang inaaway natin dito masama. Wala tayong kaaway na mabuti dito. Wala, lahat na ito ditong kaaway, yung masasama, yung mga hindi dapat, yun ang kaaway dito. Dahil unang-una, ang masama talaga ang ipinagbabawal ng ating, kung ano yung pinagbabawal ng ating Ama na huwag gawin, ayun din yung bawal sa atin. Pinagbabawal din natin yun na huwag gagawin ng mga kapatid natin o kasapi natin dito. Dahil yun yung gusto ng ating Ama eh. Yun ang susundin natin. Ngayon kung tayo ay anak, itinuturing natin na tayo ay bawat isa sa atin, tayo anak ng Ama. Eh siyempre, kung gusto mo na maging anak, ay sundin mo ang utos ng Ama. Kikilalanin ka ng Ama pag sinunod mo ang kanyang utos. Pero pag hindi mo sinunod ang utos niya, sabi niya, hindi kita kilala. Kailanman, hindi kita nakikilala. Dahil ang nakakakilala lang sa Ama yung sumusunod sa utos. Siya nawa. At doon ka lang kikilalanin ng Ama. Kaya napakahalaga yung pagsunod sa utos. Huwag kayong matakot kung kayo mayroong natatapakang tao dahil ang banal talaga ang tatapak sa masasama. Ay yan ang karamihan ng masasama, ginagamit lang ng diablo yan. Hindi naman kagayang binanggit ko, hindi talaga tayo lubos na masama. Ang diablo nga lang ang ating sinusunod kaya tayo nagiging masama. Pero yung kasamaang yan ay nasa labas, panglabas lang na gawain natin. Pero sa kaibuturan ng ating puso, pag tayo ay nahirapan ng husto, pag tayo ay naghihingalo na, doon mo maaalala ang Ama, mga kapatid. Doon lalabas yung kababaang loob mo. Doon magpapakumbaba ka rin sa Ama. Hihingi ka na ng pabor yung pa ikaw ay nagpipipti-pipti na ang buhay. O di lalabas din yung gininto ang puso mo dahil ang ginintoan ng puso ay palaging nananalangin sa Ama. Humihiling ng kagaanan sa mabibigat nilang pasan sa araw-araw. At hindi pagkakaita ng ating Ama. Dahil ayaw niya tayo ayaw niya tayo mapapahamak eh. Ayaw niya tayo masasaktan eh. Kaya nga lang tayo nasasaktan dahil sa pagsuway. Dahil sa pagsuway, nandun yung parusa. At yung parusa masakit, mga kapatid. Kaya pilitin natin na tumupad sa utos ng ating Ama, kagaya nung ipinagbibili niya nandun sa Juan 6:27. Juan 6:27, mga kapatid. Bibilisan na natin, nag-aapuran na yung Juan 6:27. Basahin na natin. Magsigawa kayo,
Utos yun mga kapatid. Magsigawa kayo. Hindi dahil sa pagkain napapanis, ha? Kundi dahil sa pagkain tumatagal, sa buhay na walang hanggan na ibibigay sa inyo ng anak ng tao, sapagkat siyang tinatakan ng Ama sa makatuwid bagay, ang Diyos. Siya nawa. Ngayon mga kapatid, andito yung anak ng tao sa harapan niyo. At ito yung ibinibigay ko sa inyo na dapat ninyong gawin. Hanggang dyan muna tayo mga kapatid. At sa susunod, muli tayong magkikita-kita sa ganito ring oras at araw. At sa inyong lahat ng mga nakinig sa programang ito ng ating Panginoong si Isa o Ama, ang biyaya, awa at kapayapaan mula sa ating Ama sa pamamagitan ng Espiritu ng kanyang panganay na anak na si Isa na ating Panginoon ng mga Panginoon at ating Hari ng mga Hari ay sumainyo na ang lahat. Siya nawa at siya nawa. Siya nawa. Siya nawa. Mga kapatid, pakinggan nyo muna yung patutuo, patunay na ang mga mensahe nito na inyong narinig ay hindi ko kinatha o gawa-gawa lamang. Yan mga kapatid. So, yung operator ng cellphone. Sabay-sabay po natin ito sa ating anak naman para tayo magtotoo. Kami po ay nagpapatotoo at sumasaksi na ang lahat ng mga salita na inyong narinig ay tawang katotohanan at tawang galing sa banal na kasulatan na mula sa bibig ng sanga ng Panginoon na si Isa, na anak ng tao, na Ay ko, sa kanyang bibig, mula ng na sinuko ng ating Ama, na sa atin ay lumikha, sa lungkot ng nagkaharap, ngayon naging masaya. Salamat po, Panginoon, ang tulad ko'y inibig mo. Nilinis at inatubos lahat ng sala ko.
inibig mo. Nilinis at